hindi nakatutulong ito. Pinapadala pa nga nito ang problema. Hindi rin nakatulong ang reclamation ng Manila Bay. Paano kaya matutulong mas marami pa reclamation projects? Guys, pumping station sa Tondo kung saan po bumabagsak lahat ng tubig na nag-ipon sa mga estero sa buong syudad ng Maynila kasama na ang baha at basura. Itinayo ito taong 1994 at hanggang sa kasalukuyan, gumagana yun lang sa tindi ng pagbaha sa mga nakalipas na dekada. Ang mga proyektong katulad nito hindi na sumasapat. So, basically, ang ginagawa ko nitong Vitas Pumping Station, hinihigop niya yung mga tubig na nanggaling po sa mga estero sa buong syudad ng Maynila. Yung meron silang mga makina, katulad uno, no, para yung basura matanggal dun sa tubig para mas mabilis na mahigop yung tubig palabas ng Manila Bay. Sa dami rin ng basura, kailangan tanggalin nila yung mga basura para hindi rin makasira dun sa kanilang mga makina dun sa pump. Kasi may mga nangyari ganyan ng incidents in the past na yung basura naging sanhi ng pag-malfunction ng mga pump. Bagamat hindi lang naman basura ang sanhi ng pagbaha, contributing factor din po siya, nakakapagpalala ng problema ng pagbaha. Para makatulong, bawat isa sa atin siguro mas tamang pagtapon ng basura o mag-recycle po tayo. Contact na lang ng state of calamity ang ilang local government unit dahil sa epekto ng bagyong Trisi at hangin na baga. Sampung mga syudad sa NCR o National Capital Region nagdeklara na ng state of calamity. Sa kasagsagan ng ulan sa barangay Batasan Hills, Quezon City, may batang pinangalang Agos at nahulog sa ginagawang manhole. Ang 3 taong kulang na si John Paulo Kaya po, follow po. kwento ng kanyang ama, susunduin sana niya ang isa pa niyang anak na naliligo roon sa ulan at hindi niya namalaya na sinundan pala siya ng kanyang bunso. Naglalakad po ako, papunta doon na anak ko. Ang tatay niya pala yun. Pag may sumigaw po, mata.